So aton pagkaton ang gyapon nga tawag angelic conflict, pero may posibilidad nga mukadto kita sa ginatawag nga the armor of God gihapon kay simpre nata sa sinawingan the armor of God grammatically, no? Kay tungod kay katong question bitaw nimo nga unsay pagsuot sa armor of God nga dili na pwede masabay tanan, no? Dapat isa-isa jud. So nga mao ang ginatawag nga built nga bakos sa kamatuoran, built of truth, no? Nga mao jud ang unang nga bahin in the first place nga mabutang dili sapatos ang una or dili helmet or kanang ginatawag nga shield of faith, no? Kung dili una jud ang kamatuoran tapos dira makita ang ginatawag nga breastplate of righteousness. Kay remember nga kaning armor of God para lang ni sa mga Christians, no? Nga ginaehemplo ni Paul, kag at the same time gisulat ni Paul sa mga Kristohanon sa Ephesus, no? Ephesus siya, mga Christians, no? Nga remember nga lain pod ang mga ang address sa personal kay Jesus Christ nga gitong the kingdom of God, which is millennium, nga gideclare ni John the Beloved sa the book of Revelation nga 1,000 years the kingdom of God, no? So monta na ang reigning ni Jesus Christ pero gi-cut off na siya kag mao nang address, no? So makita nimo na sa mga verses nga magtan-aw ka lang sa magtan-aw ka lang sa usa ka babae nga murag gihibuan nimo or something or somewhat na nakasada ka na, mao nang sa kingdom of God. So but pasabot nga naay punishment nga mahitabo sa simpre either lalaki o babae kung unsa man, simpre kung tumboy unsa ba din na, no? Sa kanang mga rason for that reason, no? Nga wherein nga kana siya supak na siya against sa law ni Moses. Di ka pwede akusahan na anak kay ngano, kay sa law ni Moses dapat na ay witnesses, 3 ka witnesses. Kung dili mag-confirm ang duwa nga kanang dili siya nagkaangay, no, naka-align ang ilang pagka-witness, so may naitulo to prove nga ikaw na kay moog sala, so na witnesses. Pero sa kingdom of God, sa millennium, wala na ubang nga witnesses kasi Jesus Christ ang mag-reign, no? Siya na mag-reign, so kabalo na siya kung unsang naa sa imo mentally, no? Sa imong ginahuna-huna, no? Mo na nga pa naay ginatawag dahil accusation. So sa aton pag-adto diri mag-aadto ta sa isa ka butang nga na-enjoy mga tawag ni kanang mga strategies ni Satan o ngano nga kita masulti nga put on the armor of God. In other words nga ikaw nga Christian, kung dili nimo masulob ang hinagiban sang Dios, perdi ka sa imong spiritual life. Kung baga pa nag-adto ka gira nga wala kay armas defensively kag offensively, no? Sige sa atong usisa sa pagpadayon pa jud sa atong pagtuon mag-pray ta sa usa ka butang pod nga masit ang atong kagulingon nung sa pagtuon sa pulong sa Dios, no? Nga naay ginatawag nga teaching ministry jud kag pamatuod sa mga pagsabot sa pulong sa Dios. Let's pray sa aton in the first place. Let's pray. Sa imo blang Amahan, salamat Ginoo sitting as Ginoo sa in application sa mga pulong of sitting ourselves Ginoo, kung naay something to confess as needed jud nga asa nga naay jud ginatawag nga understanding sa imong mga pulong. Mao nga nagampo kami sa teaching ministry kag confirmation of God the Holy Spirit jud, relying Ginoo sa mga kamaturan, sa mga pagtulunan Ginoo, nga by receiving it Ginoo, giving us spiritual understanding sa mga pulong, not by our own means Ginoo, kundi be always yielded to God the Holy Spirit and in a goal to be like Christ. Ngani sa imong grasya siyang pamagi ginadangog ang tanan, ginapasalamatan Ginoo sa maayong panahon kag Ginoo giving us Ginoo sa maayong panglawas bisan Ginoo sa mga sakit Ginoo, of keeping on Ginoo sa pagpadayon sa pagtuon as needed sa among spiritual life. Sa imo ginadangop tayong ginapasalamatan at tanan sa imong ginasalig pinagis kalan Jesus Christ. Amen. Okay. So isa kabutan din ni
tungod kay naay mga ginatawag nga mga attempt o kung mga strategies ni Satan para sa aton nga mga believers. Usa niani sa atong ginatun-an ang pamagi sa ginatawag nga kanang kadautan sa atong Christian life kung ang aton nga pagtamod naa sa atong kagalingon, no, nga dapat ma-inline ang aton nga doktrina being in one mind, the mind of Christ, nga inline kita of the same page, of the same mind, thinking ana nga sa ginatawag nga pagtulunan kay sama lang jud ang truth, meaning to say nga walay conflict sa iyang kagalingon, no. Isa po niya na ang pagtanaw usay mubase ta sa mga material nga butang, priority sa atong kinabuhi, no. Kinahanglan nato kwarta pero ang priority jud ang pagtulunan, kamatuoran ginatawag nato nga Bible doctrine nga mao ang mag-guide sa atong kinabuhi, nga we are yielded to God the Holy Spirit, no. We are predestined to be like Christ for maturity, kag be yielded to God the Holy Spirit. Muna usay ang pagtanaw naa sa mga katawhan comparing sa atong kagalingon sa uban nga katawhan, nga sa halimbawa sa material nga butang, close sa Ginoo kay kwartahan siya, bugana siya, no, dili sa kanang nga pamay. By that means kun dili dapat yun sa spiritual life, no, nga naa ang contentment nato nasa ginatawag nga spirituality. Well, ang tanan is by blessing malang na nga ginahatag sa Ginoo, blessings in time kag rewards in eternity nga ma-enjoy kita sa atong Christian life. Muna usay sa mga tawag ng mga Christians kuno nga close o kon favor sa ilang Ginoo tungod ba kay naay abundance sa ilang materially? No, dili sa sina nga pamagi. Kundi nga you are yielded to God the Holy Spirit and in a goal to be like Christ. Mao nang enjoyment nato nga mga Christians, tawag yun nga Christians, meaning to say nga naa kay relasyon sa God the Father pinagi sa kay Jesus Christ by believing the Lord Jesus Christ. Sa ginatawag nga Christianity nga siya sa iyang persona nga He is God, kasi nga work sa cross nga gibayaran niya atong mga sala sa ibabaw dito sa cross katong 30 AD. Namatay siya sa unod ug nabanaw sa katulong adlaw, di kayb sa langit og naas tong kamot sa Dios nga Amahan, no. Kag isa pod comparing sa atong kagalingon sa uban nga tawo, no? So hindi dapat kay we are one in one body, ginatawag nga spiritual body of Christ, spiritual body of Christ. We are one, no, akordan sa atong ginatawag nga spiritual gift sa unsaman nga pamagi. So dapat na ikalig-on mao na nga sulti sa 11, put on the full armor of God that you may be able to stand firm against the schemes of the devil. So put on, sulobon jud, put on, plural, orange, kausalan jud, middle voice. Wala man siya sa English nga grammar sa middle voice, pero ang bot sing ganon, bot pasabot niya ni murag sama gyapon siya sa active voice nga ikaw mismo ang musulob sa armor, pati ang nagasulti nga si Paul, mao na siya nga middle voice, which is a command nga kinanglan jud sa mga Christians. Kay remember nga ang una jud maong bakos. So kumbaga pa, kung sa military training pa, matag usa nga armor, gina-specify na siya kung paano ang paggamit, how to use it effectively sa paggamit. Kaya kung walay training sa paggamit matag usa, so dili ka mahimo nga hawod, ma-expert niya na kung paano nimo na nga gamiton. Accurately jud nga sa ginatawag nga paggamit. So put on, gamiton jud sa sa paggamit yun, which is a command, no, kay kanisa is plural para sa tanan. Put on the full armor of God, no, sa pila ka mga hinagipan sa Dios, no, put on, which is a command.
Sa to pa, kung dili maggamit o dili maputon sa isa ka magtotoo sa isa ka Christian. Kay we are talking about Christians lang. Siyempre, lahi po sa kagayang address ani sa mga Christians, dili sa mga Messianic believer o di ka mga Gentile believer sa panahon sa wala pa ang Israelites. Kung dili sa mga Christians yun, meaning to say nga, bisan Israelite ka, kung mag-believe ka kay Jesus Christ at this point of time, kani nga panahon, o kung Gentile ka, mahimo ka nga Christian. Munang buti pasabot sa ginatawag nga Christianity. Nga kung dili nimo masulob ang hinagiban sa Dios, meaning to say nga gi-reject nimo wala kay training ni ani nga sa paggamit, dili ka successful sa ibang Christian life. Kay remember nga naa kita sa pakig-away every moment sa atong pagkinabuhi. So ang Christianity dili ni sa relax. Nang kapil mis pakig-away ug naa na di sa imong kasing-kasing sa right of mentality. Mo na kasagaran sa mga Christians, no. Nga talking jud about sa mga Christians. Kung walay pagtulunan, failure jud sila sa ilang spiritual life kung paano sila magkinabuhi. Mo nang ginasulti nga o kung makasulti ko nga ang pagka-Kristohanon dili na siya pabutan-butan kay ngano man. Kay bisan pa ang dili Christian, mas butan pa kaysa Christian morally. Sa ilang morality, sa ilang pagkaangay jud, kay butan jud siya. Kay butan pastor balaan ba? O kunuhay. Oh, masulti nimo murag balaan murag sagrado unsa ba? Relihiyoso na. Oh. Kay kumbaga pa makasulti ta nga dili tanan nga nagasimba sa building or unsa man nga mga gatherings mga Christian. No. Kag at the same time butan pa jud kaayo. Bisan pa nga walay pagtulunan sa ginatawag nga Christian way of life sa atong ginasulti nga Bible doctrine. Kay basihan sa imong pagka-Kristohanon naa na sa doktrina sa ginatawag nga mga biblical truths sa Christianity. Now, dividing the word of truth nga ginatawag, na ginagamit mo. Ang dividing the word of truth, di nimo mahibalan o kung sa mga pag-ihibalo sa pulong sa Dios, dapat mabalaan nimo kung asa nga address na siya nga mga pamulong, or else magkatibulaag jud ang imong pagtulunan sa pagkilala kung unsa ang imong iangay nga i-apply sa imong kinabuhi. Sa isa ka butang halimbawa sa Gentile nga time, Gentile. Well, ang Gentile nga time, may kimato tadi sa bras. Kaya ang Gentile nga time ang God, ang ilang law dito is inherent law. Mao ilang basihan. Sa ilang kaugalingon o kung baga pa murag sa konsensya nga pamagi, inherent law. Kay pag-abot sa kay Moses, no, nga hagikan kang Abraham, tapos dira na ging clarify na ang kasuguan ni Moses sa ginatawag nga law sa mga Israelites, lahi na po ang ilang pamaagi. So asa naman to ang Gentile nga law nga sa wala na sa Israelites, kay gilahi na sang Ginoo ang pag-classify sa mga Israelites kaysa law sa mga Gentiles. Kay panahon sa Mosaic law, lahi ang ilang silingan nga mga nason nga mga laws nila iba po na kaysa mga Israelites. Pero kung tanawon nimo sa pastor no, kaliwat ra gid baya ato no. Isa lang gyapon ato ang mga forefathers ato. Di ba? Oo, isa na. Okay, kay unsa kay tungod kay gikan man tatanan kang Adan, kay Adam. Tapos siyempre ang mga gikan kang Noah. Sa Gentile, no. Si Abraham, sa Abram gikan pa sa Gentile.
Kaya lang gin-design sa Ginoo nga nahimo sang Israelites kag ang rasa niya nag-Israelite na siya, pati ang dugo Israelite, by blood Israelite. Mao na nga mga Israelite nga rasa by race, gikan jud kang Abraham paadto kang ang Saak kay ay Saak og dira kay Jacob. Magluwas ni ana, mugawas niya sa tatlo na kapamaagi, dili na siya Israelite. Kay ngano, tungod kay si Esau dili siya Israelite. Tapos si Ismael dili po siya Israelite. Bisan pa naa sa dugo ni Abraham. O kag ang anak ni Abraham sa kay Ketura, kinabinyo man sa kay Ketura papatay ni Sarah, lahi po to siya nga rasa, I mean nga dili po siya Israelite. No. Sa aton pa, bisan si Esau, tungod kay ang rasa sa Israelite nagikan kay Abraham ay sa ako kay Jacob, ug ang pangalan ni Jacob nahimong Israelite. So asa ron mo subay dinha kang Jacob, kay ang ngalan ni Jacob giisdan man sang Dios nga Israelite. Sa atong tatay si Esau dili siya gikan kang Jacob, so Gentile siya. Sa luwas sa apart from Israelite, luwas sa Israelite, ikaw, kita, ginatawag kita nga Gentile, no? By race. No? So, amo na nga, ang Christianity lahi na pod. Human sa mga Israelites nga pagpakilala sa Diyos sa mga Israelites, mao na sila ginito nga Mosaic laws. Pila ka mga hundreds of laws din ha. Kita na po nga mga Christians, buta sa bot nga nagsagol ang Gentile o Israelite. Mao gitawag kita nga Christians. Sa usa lang kabutang nga mituo ka nga si Jesus Christ is God, Diyos siya. Tapos gibayran niya atong mga sala ito sa ibabaw sa cross, namatay sa unod og nabanhaw sa ikatulong adlaw. Ni kayab sa langit og naas to ang kamot sa Dios nga Amahan, nan mahimo ka nga Christian. We belong to the body of Christ. Pastor, yung si Isaac, sino nagbibigay ng pangalan? Ang Diyos gyapon. Ang Diyos gyapon. Ang Diyos gyapon. May nakita ta to nga verse. Kasi si Abraham nagiging Abraham. Ginseng siya ba? O Diyos gyapon nagatag. Oo. Di ba ginseng mo din siya? Okay, Abraham to Abraham. Bisan si Eva kag si Adan, di ba? Okay. From Adam to Adan, mauna po ni ang pagsabot. Kung ako magtanaw, ang pangalan nga Adan dili ni sa pangalan. Pero gitsa Sa- sa pastor. Sa human na siya nga pamagi. But pasabot human. Oo. Nga gikan po sabot nga is. Pero ano naging gi-change na siya ni Kuan ni God. Nga From Adam to Adan? Ano ba yun? Basta mayroong changes nga nahitabo. And then si Eva, erase din ang yang name. Woman yun siya. Parang may changes dyan. primero ang kay Eva, di pangalanan na siya after ng kahimo og sala na. Si Adan. Meaning to say nga si Eva, ang tawag na sa iya babae. Babae. Tapos gipangalan sa Eva, human nga nakahimo na og sala si Adan. He is the mother of the living. Abraham, to Abraham, and then si Isaac, yung pangalan mo ba sa sagot? Kaya sa kawan ba na Jesus mo ipangalan? Pras kang Juan, kang John the Baptist, Juan yung kang pangalan. Gipangalanan sila sa Ginoo jud. Oo. Na design So jud. si Isaac na pangalanan ba? Hindi kayo ko nakabasa. Tapos si... Kani ay, makasulti ko nga nag-change. Tungod kay kon i-classify nimo karon ang Israelite, Oo. na di slave bloodline ila. Sa to pa, dili ka makasulod sa mga confidential nga mga pamaagi sa Israelite karong kung dili ka by blood Israelite. Ay, kung ako, bisag Israel pa na sila, bisag Israelites pa na sila, kung dili siya nabilong sa linya ni Abraham, Jacob, kung kung tanaw na po. Israel lang sila by nation, pero by blood,
mayroon din Israelite silang- yun. Mayroon din silang ano. Kasi yung nabasa ko, Pastor, yung tugang harian nga nagsipa nga nabulag ay na di ba natunga man na, di ba may two kingdoms, di ba Oo. may two kingdom, Israel at saka yung Judah, di ba ganun man yun, Oo. kasi sa may nabasa ko Tama na. Israel at saka si Judah. Sa katagalan itong si Israel nawawala, itong si Judah ang nag-excel, Mm. di ba itong maliliit na Oh, Southern Kingdom. itong maliliit na parang sa part ni Benjamin at saka ni Judah na lineage ang nagpadayon. Ngayon, kung sila ang nagpadayon, how come na itong Judah na nagiging Israel dahil sila ng country? Mao po ni. Ba? Hindi. Di ba, nalilibog din ako dyan. Dapat Hindi. sa ano, di ba, may Hindi. issue. Mao ning gawaso. Ano siya, Pastor? Ang Israelite, Oh. ang Israel, na-divide na sila sa 12 kingdoms. 12. Tanan na sila nga 12 Israelite by blood. Now, mauning gawas. Ang 10 kingdoms, Di asa na itong namuyo dito mga anak, igsuon ni Isaw. time pasa. Ay, sorry siya, mga anak ni Isaw. Sige, Pastor. Kundi, gikan kang Abraham, Oh, tapos sige. kay Isaac, ang Israelite, Oh. tapos kang Jacob. Then, Tapos si Jacob, di na divide ang 12 tribes, Ah, ang Israelites, by blood. Ah. Oh. Tapos, pag-divide nila na ang 10 tribes sa Northern Kingdom, gintawag, nagpabilin ang pulong nga Israelite. Pero kaning duwa ka kingdom nga naa sa southern part, nga Israelite unta gihapon, pero giisdan lang ang ilang pangalan, Judah. Kay naa dira si Judea o si Benjamin. Mo na nga tribe. So gingamit ang ngalan nga Judah nga Judea sila. So na-divide na sila sa duha ka bahin nga duha ka tribe sa southern o 10 tribes sa northern na Israelite, tapos Judea, puro kana sila tanan by blood Israelite. So meaning to say nga ang 10 tribes nga Israelite is by blood Israel, kag ang duha ka tribes sa southern kingdom nga Judea by blood Israel gihapon. So nawala na bitaw sa country na ba? Kaya lang nawala niya ang 10 tribes Oh. tungod sa disiplina sa Dios. So nawala sila. Spread. Kag ang Samaria gani lang nabilin dira. Nagkasagol-sagol na sila, meaning nanay cross. Ang mga breeding din nga nagkasagol-sagol na sa Gentile. Pero ining Judea nagpabilin jud sila nga Israel by blood. Okay na siya, Pastor. Sa ngayon, Pastor, bisan noon lang, saan nakatira yung kapatid ni Juan, yung si Ismael? Diba sa isang... Iba na siya na po nga istorya. gani, pero sa karon ba? Sa karon nga panahon ba? Mix na siguro yung nakatira doon sa Israel. So i-trace na po nimo ang by blood, mga minyo, ang asa ni Agi sa Israel. Yun lang Mao- ang ma- parang mix so, lang ba? So ang consideration nako nga sa akong kaybalo, kaning mga Muslim morning linya ni Ismail. At saka yung si Isaw din. Diba? Si Isaw, si Ismael out, Jacob in, Isaw out. Pero, at the same time, sa linya pa rin sila ni Abraham. Plus yung Pero- limang anak ni Abraham doon sa Pero kahit na nga sa linya sila ni Abraham, So, parintihan ay nagyapon sila. pero by blood dili Israel. Parang marag nag-away-away naman sila pa sa no? Di man yo, na si Abraham. Oh, sige. Good. Nagkaanak siya sa kay Isaac. Oh. May sipik pa. O kaunya lang na. Oh. Pagkahuman, nagkaanak sa kay anak ka linya sa kay o anak sa kay Jacob. Oh. Kani sila o 12 tribes na. Oh. Kani sila by blood gikan sa kay Abraham. Kalain Israelite. Ah. Okay, gikan man din kay Jacob, Israel. Oh. Dira jud siya nag-meaning jud. Sa una siguro wala ka So by blood. Now,
karon kay si Isaac na si Ismael. Oh. Ang isa po, si Isaw. So dili siya Israelite. Hindi nag-change yung blood niya. Tempa, Sige daw. dili siya Israelite kay dili siya nagikan kang Jacob. Sige, Pastor. Dahil na si Jacob, na kapatid na si Tapos naapo ni siya igsuon Isaw. nga si Isaw. Tapos si Abraham po, nanganak og 5. Yung point Si man ako, napoy anak siya sa kay Ketura. Kitura. Oh. Sa unsa man niya nga mga anak din ha. Oh. Dili sila nabilong sa Israel kay dapat dili So, siya asa na sila mubase. namuyo, Pastor? Bahala unsa may mga tribo siyempre sa Middle East. Lalaki. Ano ba sila? Edomite o unsa ba? May Edomite. Kabalo kong Edomite, mananang si Isaw. O kung unsa pa ang mga tribo nila dina. So mo na ning gigikanan ang source ng Israelites nanukod sa kay Jacob kay ang pangalan nga Israel gikan kang Jacob. So pero ang bloodline nga gikan sa tulo mahimo siyang Israelite sa usa ka bot ipasabot nga gikan sa kay Jacob. So nana 12 tribes din eh. Isa din na siyempre kay balota nga si Judah. Tapos si Benjamin. Gad, Asher, Simeon, Levi, Levi. Reuben, Puro na siya Yuta, si Levi. wala. Levi. Si Reuben, Simeon, Reuben. Naphtali, Gad, Zebulon. Nitali, unsa ba din na? Oh. Now, tanan ni sila mga Israelites. Kung unsa da ilang mga henerasyon. So kani sila dili Israelite. Ismael, Isaw kag mga anak niya kang Ketura ni Abraham. Kay dapat moagi jud siya kang Jacob, kang Jacob. Kay diri gipangalanan ang Israel sa kay Jacob. So mao na ang tracing. Kung i-trace nimo Genealogy. asang nagagikan ang Israel. Genealogy. So tanan ni mga Israelites karon nga ginatawag nga mga Jew, Judah, mga Israelites na sila. So mao nang protection sa Dios na sila tungod sa anang linya. Kay pangutana pod, nabay protection ang Dios dinhi sila ha? Kay gikan sila kang Abraham. Wala. Wala protection kay protection na diri nga linya sa kaliwat gikan kang Abraham ay sa kang Jacob. Magluwas din ha. Dili siya Israelite. Halimbawa kay Abraham tapos dini kang Ismael kag iyang mga anak, dili wala protection na sa Dios. Wala din ang plano sa Dios. O kung Abraham tapos gikan kang Isaac tapos kay Esau, dili. Wala din na. Basta nagawi-away na sila. O di na lang sila. Mura ang focus na lang doon sa istorya. Yun na lang yung si Jacob at Well, yung 12 tribes niya. Kung i-sum up naton ang tanan nga mga hitabo nga ang atong gigikanan gikan kang Adan ngano nag-away man ang tao sa tibuok kalibutan. Sa aton pa kung ang source ang human dira gikan kang Adan magparintihanay lang gid itatanan. Mo nang gawas. Well ngano gaaway isa po nakaresulta sa ang gihimo ni Adan nga sala. Mo na nga samok gubot. Walay kalinong sa kalibutan. Kung naay may kalinong masulti nimo, temporary lang. Mo-take siya pila ka oras, pila ka adlaw, pila ka semana, pila ka bulan, pila ka tuig pag humani ana, away na pod, gubot na pod. Walay kuan. Kung sabto nimo ang dagan sa kalibutan. So ang pangalan din ni Isaac ihatag pod sa Dios. First in Genesis 17:19. And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed. Sa matuod lang, and thou shall call his name Isaac, and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, everlasting yun covenant, and with his 17:19, and with his seed after him. So, ang
usa ka eksakto nga pagtulunan nga o kon ang isa ka eksakto nga pangalan nimo nga tama jud na siya nga perfect kung ginhatag na sa San Dios. So sa to pa kani mga pangalan nato din tawhanon lang ni siya nga pamaagi. May almanaki daw. Oo. Gihimo ra na sa tao ng ko ako magasulti ang almanaki, gihimo ra na sa tao. So ang atong pangalan dili ni sa tinuod. Kay dili ang Dios ang naghatag ni ani. Unsa man pagaisdan mga atong pangalan, ambot lang ka. May posibilidad. Kay kinsa ganing opers kay Pedro, si Simon, si Cephas, o si Pedro. Ibalik bitaw siya, pastor. Silent sa uban nga human nila mga pangalan-pangalan. Pero hinunong nga Benjamin, Judah, mga 12 tribes, yung mga pangalan din yan siya. May mga description. Pero nabalik na po pagpanahon ni Kristo. Kaya lang mag-eksaktong imong pangalan kung ang Diyos mismo muhatag. So, kay i-compare man nimo sa pangalan nga gihimo sa atong mga ginikanan, mga parinti din nga mao nang ipangalan. Mo na ang mahitabo. Okay. So mao ning ang command nga put on the full armor of God. Put on, it is a command. Kay nakita sa atong spiritual battle, pirmi, full armor jud. So makita na basa naton di singular singular. Sa to pa kaning armor nga kung isulob matag usa ha. Dili pwede nga masabay tanan, matag usa jud nga offensively kag defensively. Kinabug na kay shield of faith gikan sa imong belt of truth. Og naa po kay opinsa nga the word from God. Kay ang word diri is rima ni siya. Meaning to say nga rima ni siya nga word, lahi siya sa logos. Kay kaning rima maoning imong gitun-an nga dira sa imong breastplate, sa breastplate kaning sa imong ginatawag nga bakos. Bakos sa kamatuoran. Imong gituhan tapos maaplika nimo sa imong Christian life. Kay lahi man ang ginatawag po nga mosaic law, iba po na sa Jewish nga pamaagi. Mao na yung mga Israelite karon, kani mga Hudiyo, dili na sila Christian. Yung Hudiyo sa Middle East, dili na sila Christian. Pero gabay yun na sila sa mosaic law. Kama to period, mao na sila kay stricto. Pero dili sila Christian. Sa to pa kung magtuo sila by believing the Lord Jesus Christ, mahimo na sila nga Christian. Siyempre maglahi na po ng ilang pagtulunan. Dili na pamagi sa mosaic law, kundi sa pagtulunan ni Pablo about Christianity. Kay iba ang teaching sang Christianity kaysa mosaic law. Dapat yielded ka to God, the Holy Spirit. So, mo nang una din nga sa full armor ang bakos sa kamaturan, loins girt about with truth. So, gin-specify gin ni Pablo din nga kamatuoran jud bayan sa Christian way of life. Mao na nga, we have the mind of Christ sa atong ginatawag nga ginagamit sa spiritual battle sa angelic conflict. Kaya ang pakig-away nga naa sa atong right lobe of mentality, sa atong utak, sa right lobe of mentality, right lobe. Ngano nga dinaman kay mao nang pagtuluhan sa Bible, sa Old Testament. Kang na-carried out na siyempre mga Israelite po na sila ni Pablo. Kag si Jesus Christ. Kaya halimbawa karon ang example sa ginasulti nato permi nga natun-an sa ginatawag nga kasing-kasing, nga spiritual nga kasing-kasing, spiritual heart. Si Paraon ra ba gipagahi sa Dios ang iyang kasing-kasing. Pero wala siya namatay physically. Asa din kasing-kasing gipagahi sa Dios. Dina kang Paraon. Diri iyang mentality sa right lobe mao ning ilang heart. What
things in his heart so is he. Mao na sulti sa Proverbs. Kung unsa iyang ginauna-una, mao nang yara sa iyang kasing-kasing. So gipagay sa Dios ang kasing-kasing ni Paraon. Purla siya namatay, literally. Kung dili nga wa niya gintugutan ang mando sa Dios nga ipagawas ang mga Israelites sa Egypt. Wala. So dapat bagpos yun sa kamaturan which is the word of God. Siyempre, si Pablo ni ani, wala pa man Bible sa time ni sa Ephesians 6:11. Ginataw nga armor of God, wala may Bible din ha. Wala. Kung dili nga unsa ang na-receive ni Pablo nga kamaturan kay naay direct revelation pa ni anang time kay wala pa'y Bible. No, Matthew, Mark, Luke, andyan, wala pa na sila. Nga unsa man gikan sa Genesis hangtod sa Revelation. No, nga unsang na-receive ni Pablo gikan kan Jesus Christ. Ginatawag nga resurrected Christ nga katong gituluan si Pablo dito sa kuweba sa sa Saudi Arabia. Maunang Christian way of life. Pangkristohanon nga doktrina. Pangkristohanon nga doktrina. Mao nga dapat na enjoy ginatawag nga bakos sa kamaturan. Dili lang nga kung Sunday lang magtango-tango lang mao na nagagrow ka na naa ka na kamaturan. No, dili kung dili adlaw jud sa imong mga personal studies nga sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao bitaw na nga sa pagtulunan sa matag sikta, matag denomination, nagkalay-lahi sa ginatawag nga mga interpretation o kung paghangop sa pulong sa Dios, mao na nga daghan mga tibulaag nga mga grupong iya na lang sila unsa na paggamit sa unsa nila nga mga pagtuluhan. Kag remember ang truth wala na siya nag-conflict sa iyang kaugalingon. Ang truth na maga-remains jud nga naay ginatawag nga paghanay sa pulong sa Dios. Now, pag naa ka na ginatawag nga Bible doctrine or truth from the Word of God, then din na makita sa imo ang breastplate of righteousness. Kani nga righteousness, perfect ni siya nga righteousness. Dili ni siya imputation nga righteousness nga ginhatag sa Dios sa imo by believing the Lord Jesus Christ. Kani siya nga righteousness is experiential righteousness. Meaning to say, nga pag wala kay truth, kamaturan sa pulong sa Dios, dili makita sa imuha sa atoa ang perfect righteousness nga gibutang sa Dios sa imuha at the moment of salvation. Remember nga ang salvation, pag believe nimo kan Jesus Christ, mao ng way of salvation, gibutangan kaniya og eternal life. Kana siya nga life is the life of God. Kay Zoe life na siya Dili na siya bios life. That is the life of God. Gibutang niya sa imuha. Tinatawag nga imputation. O gibutangan kaniya og perfect righteousness. Mao na nga ikaw nga Christian sa tubangan sa Dios matarong. Matarong ka sa Dios. Kay ngano man, tungod kay gibutangan kaniya og perfect righteousness. Dili sa imo maayong buhat nga naluwas ka nga matarong ka sa tubangan sa Dios. Dili sa mauna nga pamagi kundi tungod kay naa kay perfect righteousness. At the same time, silyado ka sang balaan nga espiritu. Kay kasagaran karon sa mga tao nagahimo sila katarong maayong buhat by their own sa ilang pamaagi nga maayong buhat. So ang talaksan tawanong gyapong kagalingon para maluwas. Walay tao nga maluwas pinaagi sa iya maayong buhat. Wala. Kay ngano man. Kay ang katarong manggong nga buhat sang tao sa iyang kagalingon lang, pinaagi gyapon na siya sa old sin nature. Iya gyapon sa daan nga kiniyasang sala. Kay kita nga tao makasasala. So bisan unsa nga katarong ang imong buhaton para maluwas mo imong kagalingon, dili ka maluwas. Kay bungag gyapon na sa imong pagkamaka sa sala. Kay remember nga ang Dios is perfect.
Karon kay ang Dios is perfect. Siyempre ang kinahanglan niya nga katarong, perfect pud nga katarong. Mao na nga ang tanan nga nagatuo kan Jesus Christ, gibutangan niya og himpit nga katarong. Sa tuwa pa ang naa ay nga ang naa sa tuwa nga sa atong kaluwasan nga sa kinaiya sa Dios nagibutang sa imong nga sa imong kaluwasan duha, eternal life which is the life of God kag perfect nga pagka matarong manang ibutang sa Dios sa tuwa. First ni karon sa Roma 3:22, the book of Romans 3:22. Nga gibutangan kita sa Diyos ang iyang katarong. Even the righteousness of God, ang himpit nga pagkapatarong sa Diyos, which is by faith in Jesus Christ. Ini siya. Kay kani ginabasa na akon King James, of Jesus Christ. Pero ang angay ani is in Jesus Christ. So kung magtanaw ka sa NASB, New American Standard Bible, ini siya, bisag pa sa NIV, and to all, and upon all them that believe, for there is no difference. Walay kalahian nga katarong sa tanan nga nagtuo kan Jesus Christ, nga katarong nga naa sa imo, kay gibutangan ka sa Dios sa iyang himpit nga katarong. Sa tuwa pa, kay ang Dios is matarong, ang hingpit ang iyang pagkamatarong, walay kalahian sa mga magtotoo nga katarong, kay naa po kay himpit nga pagkamatarong nga gibutang sa Dios tungod kay nituo ka kang Jesus Christ. Mao nga si Jesus Christ ang pamaagi sang kaluwasan. Dili sa to ang pamaagi. Bisan unsa nimong pila ka book Bible imong dadon, bisan unsa nimo ka-memorize ang Bible from Genesis to Revelation, bisan kapila nimo nabasahon, bisan kapila ka mosimba sa usa ka semana o kung sa usa ka adlaw o kung pila ka oras sa sulod sa simbahan, hindi na makahatag og kaluwasan sa ginatawag nato nga pamulo nga relihiyoso. Kay ang religion, ang relihiyoso nga tao, nagahatag sila sa ilang kagalingon nga pamaagi nga katarong para maluwas ang ilang kagalingon. Mao na ang problema, kas karon kay nagatuon kita dispenssionally. Wala nila ginatanaw kung ngano nga sa paghatag sa Dios sa mga Israelites ang kasuguan nga makahatag unta sa ila sang kaluwasan, pero dili nila maatiman ang kasuguan. Ngano nga si Jesus Christ ninaog pa sa ibabaw sa ukon ang ikaduha nga persona sa pagka-Dios, ninaog pa sa ibabaw sa yuta para sa kaluwasan sang katawhan. Para lang magpakamatay. Para lang magpakamatay. Ayaw po na po. Para lang mamatay. Pero remember nga ang kamatayan ni Jesus Christ ibabaw sa cross kadua. Ang kamatayon dito nga una nga ginatawag nga spiritual death nga sa atong kaluwasan, ginbayran niya ang atoang mga sala. Kay nga naman, kay sa kamatayon ni Jesus Christ sa Jewish nga pamaagi, kay walay tao nga nakatuman sang kasuguan ni Moses. Mao nang spiritual death nga ginbayran niya ang atoang mga sala dito sa ibabaw sa cross. Mao na nga dili isyu sa Dios ang sala base sa kaluwasan. Di na sa magsulti nga, kay wala ka nakatuman at tungod kay may nahimo ka nga sala, di kaluwas. No, dili mo ng kaluwasan. Kay remember, ang Diyos is God. Diyos siya mismo sa iyong kagalingon. Amo ning sala nga na ano na to kang Adan Pastor na, di ba? Oh. Nasunod. Ang sunod niya nga kamatayon is physical death. Physical. Para kanang physical, para makongker niya ang kamatayon. Meaning to say nga, nabanhaw siya. So, namatay po siya physically para madaog niya ang kamatayon. Nga nabanhaw siya. Amo na nasulti siya nga, asa ang gahom sang kamatayon. Mao na kita, kabahin kita sa iyang pagkabanhaw.
So sa kaluwasan dira sa Dios, dili isyu ang sala. Yung Kay spiritual death, Pastor, mo na yung gibayra na itong namana natin kang kuhan. o nga to ang mga sala. Namana gani dito kang ano. Namana kang adan. O, Oh. namana niya ano yung adan, ang present, future pa natin na sala. Gipasaylo na. Mao bitaw nga ikaw nga Christian jud. Dili kita ulipon sa sala. Kay dito sa ila ang pagkaulipon sang sala, naana sa palengke nga ulipon slave market. So giluwas kita da sa Dios sa pagkaulipon sa sala. Wala nay gahom ang sala sa atoa. Wala. Sa mga Christians wala nay gahom. Pero sa mga dili Christian o kung dili magtotoo kang Jesus Christ, ulipon na sila sa sala, normal lang na sa ila. So ang tanan nila nga ginahimo bisan unsa pa na nga katarong sa mata sa tao, naagyapon sa idalom sa pagkakinaiya sang sala, sa old sin nature. Ikaw nga Christian, mahimo nga makalingkawas kay dili kita ulipon niya ng sala. Ang imong gina-apply sa imong kinabuhi, kamatuuran sa pulong sa Dios, ang Christian way of life. Mao na nga di ka kahimo og sala. Para sa Roman 6:6. Roma 6:6. Knowing this, dapat may balaan ninyo that our old man is crucified with him. Ang ato ang old sin nature gilansang na dito sa ibabaw sa cross, that the body of sin, ang atong lawas, kay kanisa napunan ni siya sang old sin nature, ang atong lawas might be destroyed, that henceforth we should not serve sin, nga hindi ka makapangalagad sa old sin nature, o kung dili kita ulipon sa old sin nature. Mao na nga kita dapat yara pirmi sa pagpasakop sa balaan nga espiritu. Mao na sa 13. Kung sa 14 pa, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. So hindi magadumala sa tuwa ang old sin nature, kay dili kita sa ilalom sa kasuguan to strive nga dili kay mong sala, kundi by grace, saving grace. Pinaagi kang Jesus Christ, grasya lang. So wala kay paningkamot sa imong kagalingon in order to be saved. Kay ang may katakos di na sa imong ginatuuhan. Mao nang pinaka-importante. Ang object of your faith. Kay kung unsa imong ginatuuhan, mao na magadala sa imo tubtob sa walay katapusan. Wala ra ba na bawian? Kung mapaperno, wala na pag-asa. Kung mapalangit, maayo. Kaya ang pangutana din na, unsa ang imong eternity? Unsa ang imong pagkinabuhi? Tubtob sa walay katapusan. Or in other words, kung mamatay ka, asa ka padulong. Nga kasiguraduhan. Kaya ginhatag naman sa Diyos ang kaluwasan. Di ba, halimbawa, kung tanaw natin i-sum up, overall, para sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, the unique Son, that whosoever believes in Him, dili mawala, should not perish, luwas yun, but have eternal life. Naakadayon og eternal life, which is the life of God. Remember nga kana siyang life, is Zoe life na siya. Butang na ako di sa record. Zoe life, mo ni siya nga life, which is the life of God. Dili siya bios life. O nga, bios life, no, dili. Zoe life, ang ginhatag. Unsa man ang Zoe life? No beginning, tapos no ending.
Wala katapusan nga ginsuguran. Di mo siya masukod, mukano siya na siya ni sugod. O di ko nimo masukod kung kano kung ang iyang katapusan which is eternal nga palabuton. Kay kana nga life is iya sang Dios. Gibutagan niya ka, but shall receive eternal life. Kay kita nga tong life is bios life. Naatay sinugdan. Luwas lang kang Adan. Sabagay, may sinugdan po si Adan. Itong paghimo sa iya nga gikan sa lupa, mo to yang sinugdan. Ang sa babae kay iba, sa gusok. Kita, ang atong sinugdan sa atong kinabuhi, sa pag-anak, out of the womb, ang nang dapat. So natay sinugdan, mao nang bios life. Pero, wala po'y katapusan ang aton nga kinabuhi, nga life. Kaya nga naman, kay kung pa-impyerno, wala po'y katapusan. Kung palangit, wala po'y katapusan. Mao ni atong kinabuhi, bios life. Pero kung magtuo ka kang Jesus Christ, Wala ni katapusan tanan, pastor. wala ni katapusan ang kalag sang tao. Kung hindi ka magtotoo kay Jesus Christ, impyerno ka tubto sa walay katapusan. Pero kung magtotoo ka kang Jesus Christ, nga siya Diyos, divide sa atong mga sala, na namatay sa unod og nabanaw sa katulong adlaw, ni kayab sa langit og nasa tuong kamot sa Dios nga Amahan, siyempre Trinitarian man ta. Na kay butang kaniya eternal life. Maunang marka nimo luwas sa ginatawag nga Holy Spirit. Nga ang tanan nga mituo kang Jesus Christ gitagaan og Holy Spirit. Silyo yan na sa tuwa nga mga magtotoo ni Jesus Christ. Ug tagaan kaniya og eternal life which is the life of God, Zoe life. Na ay beginning but no ending gyapon ta. Mo nang bios life. Pero nagadepende sa ato sa ato ang eternity na to. Kung asa ka dito walay katapusang kinabuhi. Okay. Siyempre ikaw nga anak sa Dios. Langit. Pero siyempre ikaw kay anak sa Dios, anak na mo. Pag magtotoo ka, ginatawag ka na nga anak sang Dios. Di na mabawi. Anak ka na sa Dios. Dapos ang anak ni mo gud. Bisang magkinaunsa na, di na mabawi. Birth certificate. So, naadyo'y kaluwasan. Kita na Okay. birth certificate ng Spirit. Silyado ka, panag-iya, silyado. Diba? Ang birth certificate, registered yan. Kag we are in Christ. Register number yan. Bisan ning mga karabaw ni na ay Register number. Di ba nanay sila silyo? Yeah. So, ikaw ang nanagyan ni ana. Mao po na ang ginatawag nga bisan pasulti nga in Christ, yara ka kang Kristo. Preposition nga in, panag-iya ka sa Dios. So di na mawala sa imuha. Magtulibagbag man ka or matarong sa pag-aplika sa pulong sa Dios, panag-iya jud ka sa Dios. Ang problema lang kung tulibagbag ka, disiplinahon ka sa Dios. Disiplina, dili punishment kundi disiplina. Kay ngano man kay anak ka sang Dios. Pero pag dili ka anak, wala kay disiplina nga may tabo. Manabot pasabot nga anak, panag-iya ka na sang Dios. Mo na nga kay eternal life nga kinabuhi sa Dios. Ina nga kinabuhi nga iya sa Dios, walay sinugdan na. O wala po na say katapusan. Di mo siya masukod. Mo nang gibutang sa imuha. Og naapo kay himpit nga pagkamatarong nga kinaiya sa Dios nga ibutang po niya sa imuha. Prastong Romans 3:22 usala sa bersikulo. Og naapa na uban nga bersikulo pod nga ibutang sa Dios sa imuha. Sa tuwa pa sa kinaiya sa Dios, kay remember nagtuong kita sa napulo nga kinaiya sa Dios, duha sa iyang kinaiya ang ibutang niya sa mga magtotoo. Sa tuwa nga mga Christians, parambot lang so far sa kwan. Bakit pastor sa iyong kinaiya nga isa pastor nung wala din ang huli? Huli. Huli nga. Huli. Na siya huli. Naoy. Yung righteousness. Naoy. Ang holiness sa Dios ginatawag po na siya nga integrity of God. Kag sa ginatawag nga integrity of God o kung the holiness of God,
tatlo ka kinaiya ang iyang Holiness ginapa. of integrity mo na rin. Oh. Mao na ang ginapadayag sa Dios diri sa ibabaw sa kalibutan sa iyang pagkabalaan. Aside sa iyang pagkanapulo nga kinaiya, Justice, tulo. Halimbawa, ginatawag nga justice, love, absolute righteousness og iyang gugma. Mao nang ginatawag nga the holiness of God. Kay kung tanaw nimo na sa tawhano nga pamaagi, mag-conflict na siya mo kung dili ang Diyos. so nagyapon tayo holiness, pastor. Kaya ang positive righteousness, ibutang man niya sa ato, which is iyang holiness. Oo. Which is iyang holiness. Og makita sa imo ang perfect righteousness. Oh, kasi hindi man tayo makapunta sa heaven pag hindi tayo righteous. Tama. Mao gani nga gibutangan niya ka og hingpit nga pagkamatarong. Kung sa package pa, para wala interruption, gisulod na tanan. Para pagtanaw pa lang gaay dito, wala na. Diretso Oh. na. Mao gani nga ang tanan nga magtotoo kang Jesus Christ Complete papers. o kay si Jesus Marlanjod ang pamagi sang kaluwasan. Ang tanan nga magtotoo kang Jesus Christ ginabutangan niya og eternal life nga iya sa Dios nga life o hingpit nga pagkamatarong. Mao na nga sa tubangan sa Dios ikaw is perfect righteous. Perfect ka, pero dili sa imong paningkamot. Kasi ang huli mga good pastor, nagamit lang sa ibang mga denomination. Sa ato mga good, dili kayo mo makita yung holiness nga word, kundi integrity or the positive righteousness. Kag, Diba? kag isa po Hindi kayo na-use nato yung sa na word holiness yun nga holy. Holy. Pero remember nga gitawag kang holy brethren. Oh, pero dili gyud kaayo siya O ano. dili ka na na-use. Na-use Oh. tayo. Kaya Oh, ngayon anak ko. Ginatawag kita sulti ni Pablo nga saints. We are saints. Basta anak ka sa Ayaw Dios. ko yung saints. O tungod sa background sang saints karon. O Oo. Kabara sa sin. daw sama ra ko nang gintawag pod sa Old Testament kaning Elohim is plural. Ang word nga God is plural, Elohim na. Kung tanawon jud nimo unsa man by critical ba nga mga pagtanaw, Elohim na siya plural ang Dios. Pero pag-abot sa New Testament, singular na, Theos na. Kay tungod may mga background na historically sa ilahang kwan nga nasod nga pamagi. May mga background. Kung ngano nga sa Old Testament is Theos, pero pag-abot sa New Testament, nahimo siyang singular. Pero sa Old Testament is plural. Sa tuwan pa, ang tanan nga word nga God sa Old Testament is Elohim, plural na siya tungod sa word nga I am. Kaya ang singular sang Elohim is Ilwa. Ilwa ang singular. So Elohim siya kung plural. Kung singular is Ilwa. Ana, ano gatanaw sa tawag nga sa sa pag-usisa jud unsa jud ang Dios, no? Nga sa pagila. Mao na nga nagatuo ka sang eksakto, sang tama kung nasabtan nimo ang pagtulunan. Pero pag dili nimo nasabtan nga basta ka lang nga naghuo ka lang okay lang walay pa pangsisa, di nimo masabtan. Oh, dili ka makaingon nga. Hindi lang ko. Oh. Mao na nga daghan ang mga reliyon nga ginatawag. Mao na nga muhalong na pud ka sa pag litok ba or something ba nga sa pag-usisa sa reliyon. Kay ngano human effort na tawhanon nga pagpaningkamot na ang reliyon. Basta masulti nga unsa man imong reliyon. So mo kuan pud ka mo tanaw pud ka sa mga pamagi kay ang definition sang reliyon tawhanon nga pamagi sa paghimo sang tawo sa paghimo sang matarong mga binuhatan para maluwas sa iyang kagalingon sa iya nga pamagi, sa tawhanon nga pamagi. Kumbaga pa, Ginoo luwas ako kay matarong gud ko nga tawo. Pero unsang nasulti, di ko ikaw kilala. Kay ang pamagi sang kaluwasan si Jesus Christ lang yun. Walay tawhanon nga pamagi nga makaluwas sa iyang kagalingon. Mao na sulti sa Galatians nga
Tapos, pastor, dapat buhay din siya nung na mag-decide. Oh, decide. Pagpatay, wala na. Samtang napa sa choice, napa sa freedom, volition, mo na yung chance na ma-save siya. Mayroon ba tayo yung psychology, pastor, na dapat buhay pa tayo na mag-decide? Oh, be? Tanong na to din eh. Tawag nga self-righteousness. Nga kung ang kaluwasan pinaagi sa mayong buhat, di, ang kamatayan ni Jesus Christ ibabaw sa cross, walay pulos. Prasinsa ko Galatians chapter 2. Parang nasa Galatians na chapter 2 verse 21. Kaya yung sabi ko, yan ang talaga ng pagkamatian sa Ginoo, kana nang hindi mo pagkao. Uy, mabaw kayo na ang arason. Mao. O paras niyo, Galatians 2:21. I do not frustrate the grace of God. Ano nga grace? Saving grace na for if righteousness come by the law, kung ang pagkamatarong sa isa katao o kung ang iyang kaluwasan pinagi sa kasuguan, then Christ is dead in vain. Ang pagbayad ni Jesus Christ ang aton mga sala, walay pulos. Sa to halin sa kay Adan, sa paghimo ni Adan og sala, hangtod sa Malakay o kon sa panahon ni Jesus Christ, walay tao nga nakatuman sang kasuguan. Wala. Bisan ano nila kaya mo nagsiling sa Deuteronomy nga kasuguan ang kasuguan para mahimo ka nga matarong. Amo nang purpose ang kasuguan. Alin sa Deuteronomy, murag 6:25 na. Para mahimo ka nga matarong. Karon unsa sulti ni Pablo, kay wala man jud nakatuman sa kasuguan. Paano ka makatuman sa kasuguan sa Dios? Nga kinatawag nga Mosaic law. Nga ang kasuguan is holy, balaan. Ug kita makasasala. So dili katuman ang mga Israelites. Wala jud. Samot na ang mga Gentiles nga dili sila pinili sa Dios, nga ang kasuguan para lang sa mga Israelites. Muna, pa ang training nila, no? 40 years. Oh. Tapos, unsa pa sulti ni Pablo? Primero tong kasuguan is balaan. Now, kung walay kasuguan, ang law is the knowledge of sin. Meaning to say nga, kung walay kasuguan, walay sala. Unsay bot niya ipasabot? Nga ang tao makasasala jud. Nga amaw na nga dili sila katuman og kasuguan ni Moses. Siguro Ang law is the knowledge of sin. Siguro din, pastor, kaya binigay ng Panginoon yung law sa kanila dahil doon sa na-adapt na nila doon sa ang mind nila ba, ang mental nila ba na puno na doon for 400 years doon sa land sa Egypt. Nga murag wala na sa ilaha yung ano na talaga yung pagtulunan nila nga dapat ang original ganito talaga kasi kayo ang pinili ng tao sa Panginoon. Pagkatapos pag-abot nila dito sa Egypt, ang kinaiya na dito sa Egypt tanan na the customs, the tradition and doon na. Masulti ta nga napalayo na sila sa Dios. Layo na jud kayo ba? Sige kaya binalik ulit ng Panginoon na ito yun kasi ano kayo naiiba kayo. Pero ma-recognize po nato nga ginaila po nila nga sila lahi ni Abraham. Oh, ino. Ginaila jud nila. Ang ilang amahan si Abraham jud. Ang source ang ilang pagkarasa nga Israelites by blood. Okay, maniwala. Gikan jud kang sila anong kung leader gud nila nga ganito gawin ninyo ana-ana. narilipot sila. Narilipot sila mga pagtulunan. Dili mawala ang pagtulunan sa ila. Sa unsa mga pamagi nga halimbawa may bata, may anak sila, nagina-istorya na nila. Narratively man or by singing sa unsa. Doon na pastor sa time nila kay sa Deuteronomy, yung nandiyo na yung yung law, yun na ang sinasabi na bisan sa puntahan, magpungko, isulat ninyo, na ano yung pag-id-id. Mao na nga sa ilaha, ang ginatawag nila nga Torah, the first 5 books ni Moses, mao na nga consideration.
o kung Pentateuch. Pag tuslok nimo sina kay ginahimo na sa mga rabbis, pag tuslok nimo niya na kay balo siya kung unsang liter ang masunod nga naigo sa likod. Oh, dagko siguro ilang libro pastor Dili oy. Gimeasure yun na siya. But pasabot sa measurement. Wala ra bay Xerox sa ila. Kay Ano, line. Sa salida pastor mo mag-isa ka bandihado. Okay, scroll man na. Scroll man na. Now, alin ba man ang ilang kwan scroll ana. Paghimo na sang mga kwan, sang butan nato mga rabbis nila. Linya na, measure na tanan. Siyempre, isa lang na ka page. Pagsulat nila ni ana, line by line, ana, perfect na siya. Pagsipyat nila sa ulahe, kumot na. Sa pagkasagrado nga ilang pagtanaw yun. Sagrado yun na. So, dapat perfect yun. Mao na nga pag-igo nimo, pagtuslok nimo I speak, kung unsa nga liter ang naigo din na sa sa front page, kabalo na siya ang sunod nga maigo. Perfect yun ang linya. Ang ato lahin naman ni Ron, ang Bible, wala man ni siya na-arrange. Wala na siya ikon. Iya lang na siya pagprinta ni ana. Iya lang na. Si ano din pastor, si Moises Grace din yun siya. Ako naniniwala. Kahit nagkasala siya, luwas pa rin siya. Asim, oo, believer siya. Diba? Dili sa unsa man nga pamaagi nga mawala ang pagkuluwasan. Believer jud sa Dios. Kag isa, hindi sabihin na si Moises ay hindi niya na ay hindi nagkasala dahil nasunod niya yung law kasi siya din ang nagbigay, di ba? Wala. Nakuha ni mo na silent man ang kuan. Hindi, kay wala gani siya kasulod sa kanaan. Gani ba yung point na ko ba na sa iyang pagsulod sa kanaan, it's Wala. not because hindi siya nag-follow doon sa law. Di ba? Kung nakikita mo, yung pagkamatay niya, hindi yun ang ikinamatay niya dahil hindi niya natuman yung law. Di ba? Grasya pa rin kung ako magtingin. Mali pa rin siya, pero sa Dios grasya na tanan nga pamagi. Kaya lang mao nay ang lumang God kung pila na siya apil na dan 10 commandments kag pila ka mga ritual, mga laws din ha. Bakit hindi siya na Santos, no? Wala man sa ilang. Santos, no? Wala hindi siya di Santos. Kay mao po niya. Kay sa usan nimo nga break sa law, apil na tanan. Apil na siya tanan nga breaking nimo. Sa usa lang nimo nga mali ka na tanan. Sinner ka na. Mao nang law is the knowledge of sin. Sa pag-ila lang nga ikaw nga tao kinanglan jud nimo og savior, makasasala jud ka. So gibutang sa Dios ang law para sa pag-ila sa tao nga ang tao makasasala jud. Kinanglan jud niya ang grasya sa Dios. Kinanglan jud. Pras niyo. Be ang last niya ni. Pras ning sa the book of John chapter 3 verse 18 ba? Let's see. Maring saving grace nga ginapakita sa Dios diri nga foreknowledge, no. Nga kaybalo na ang Dios kung kinsa ang motoo. Kagkabalo po siya ang kinsa dili motoo. By believing lang. Kag remember nga si Jesus Christ ang nagasulti ni ani. Nga si Jesus Christ siling niya, I came not to destroy but to fulfill the law and the prophets. Pero sulti niya, he that believeth on him, no, sa iya ha, is not condemned, sulti ni John sa kay Jesus Christ. But he that believeth not is condemned already. Ang wala mo tuo sa iya, gitunglo na, nga daan. Kay kabalo man ang Diyos kung kinsang dili mo tuo, kung kinsang mo tuo. Because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. Ang bot sa pasabot sang bigatin ni ani. Mao po ning kwan kay ning bigatin din kay monogenes man ni siya. Kag makita lang ni sa the book of John. Wala ni sa uban nga book nga monogenes. Bot pasabot unique person kay si Jesus Christ is God man. Yan ang isa sa mga tanong ng student na if kita karon sa ato nga age is by believing Jesus Christ ang the only way nga ma-save ka,
how about doon previously? Yun ang tanong. Hindi ko na na-remember kung anong kwan niya kay murag ambak-ambak man. O yan. Halimbawa sa Old Testament, Oo. Yun ang tanong ng isang student. Di no. Ay, tama sa imo, day, no? Wag lang akong mag-ano doon sa versikulo. Na ano talaga ako dyan sa versikulo. Kuya tong kwan sang logic niya. Okay. Ano man. Kaya ang pangalan nga Jesus, gikan sa iso. Tama po to si Undo. Isos, sana. Iso. Sabi na ko, Isos lang mo. So, iso. Makita lang na sa Greek ang word nga iso. Sa English is Jesus. Wala siya Jesus sa Hebrew. Tungod kay ang Hebrew, ang Old Testament is Hebrew. Dili sa Greek. Now, pero kung literal translation sang writer ang Hebrew nga magawas ang pulong nga Isos, ang Joshua is Jesus. Kanang Joshua, Yeswa, Jesus na siya kung English di mo. Pero wala nila gigamit. Wala nila gigamit. So mo na nga mo, pasulti nimo nga naay technicality. Okay, walay hiso sa sa Old Testament. Pero kung literally mo translation, may Jesus na dira. Ang word nga Joshua is Jesus. Pero dili jud kaayo siya na klaro sa pastor. Dili jud pareha sa panahon ni Kristo ba nga. Believe Jesus Christ and you will be saved. Oh. And you will be saved. Now, So ganun talaga ba? Nang klaro gid siya kaayo. Okay. Ito mang good, iba din yung dili pod naton ma-question kasi sa panahon na yun wala pa si Jesus. wala pa si Jesus pero Literally. may pamamaraan kung paano sila maluwas. Nanagyapon. Oo. By believing gyapon. Pras na karon. Sa ilang ritual, kana siya ga-portray na siya sa coming nga Misayas. Amo na ilang salvation. Buto sabot nga naga-comply sila ni ana, ginahimo nila ni ana tungod kay nituo sila sa coming nga Misayas. So ang gawas niya mauning gawas niya. Ay. May paingin ra po sa blackboard puti. Ano man? Ano din ni pastor? Automatic ko. ML. Halimbawa, morning timeline. Wala na akong lakas. Siyempre, morning New Testament. Naana din si Jesus Christ, diri lang, comparing. Ang presence ni Jesus Christ na din na. Sila din sa Old Testament. Still gyapon nga luwas sila by believing. Kay sa ilang mga rituals din na nga sin offering. Dira, saan low pastor? Sa kay Moses. Oh. Bisan pa sa law, sa Genesis, Mosaic law. Sa inherent law pa. Oh. Alahin na po ng inherent law kay iyan na sa mga kwan. Wala. Iyan na sa Gentiles. Wala na po na pa-explain niya na. Okay. So, dani mauning Israel. Patis. Kaysa sa ilang pag-comply niya o kung pagtuman ni ani o kung sa ilang ginahimo ni aning ritual o kung sa Mosaic law, nagadagway na sila sa ilang palabuton nga Misayas. Mao na nga save gyapon sila by believing. Dili sa ilang maayong buhat. Kay walay perfection sa ilang ginabuhat. Dili na sila katuman. Si Solomon pastor luwas. Oo Ibinundag mo siya na babae no. Oh, may sala siya. Tapos pag-abot sa kuan, sa kay Christ, adultery, sino? So ang ilang ginahimo bisan pa si David nga ginatawag nila nga naay mga concubines ana. Kumbaga pas masulti na to mga sideline nga mga babae. Sala nila na. Nagkasala jud sila. Which is against na sa law. O kung sa Ginoo nga pamaagi. Ay, yung sagot, ay yung isa sa mga ano no. Ay hindi siya sala siguro pastor. Ay, yung adultery isa sa mga ano nila no. Oh, lalo pa ginasulti din na pati ginatawag nga spiritual adultery. Oh, spiritual adultery kag bisan na physical nga adultery nan. Pwede lang siya daghang asawa but not adultery. Diba sa ilang panahon
pwede daw mo asawa basta ang karoon lang sila agreement, nagkaroon lang sila. Hindi. Actually, ana, halimbawa sa time ni Jesus Christ, sala man jud ang daghan og asawa. Bisan pag ginatawag nila nga Go and multiply the world. Bisag ingana nila. dili na. Ano nila. Dili na ma-justify nga go and multiply daw wala mo na magdagang kag asawa. Oo. Dili amo nang justification. Mga anak ang tao kuno daw. Kaisa sa siyam ka bulan, Oo. pagkasunod na po nga siyam ka bulan, isa na pon. Bisag- Dagan gyapon kada siyam ka bulan, isa. Pero samantala daw kung daghan, dali na daw kayo. Ang journey nila sa wilderness, puros na tanan sila reklamo. Tapos supplyan sila sang Ginoo. Okay. Okay na sila. Mahimo na po na sila sala. Reklamo naman sa Ginoo. Unsa sulti ni Moses? Ginoo pasiluan nang sila, bala nga kwaon o kumbaga pa. Bisan i-reason mo ang akong pangalan sa o kung sa nga sa kaluwasan sa Book of Life. Ako bitaw no, ang tingin ko kay Moises, parang ginagamit siya. Instead kay Jesus Christ, siya yung Tama one dyan. din. Siya din yung shadow. Tama. Na ginamit lang si Moises kasi hindi pa tamang pagkakataon, tamang panahon na mag-reveal si Christ. Murag gikuan lang sa Gamit yun siya. Si Moises, Isa yun. titingnan ko siya. Padopras gyapon kang Adan, the first Adam sa Garden sa Eden, kag si Jesus Christ, the last Adam. Kumbaga pa sa Garden sa Gethsemane. So same gyapon sa kay Moses. Nga pares gyapon sa kay Jesus Christ sa paggamit. Tapos, may isa din akong thinking, Pastor, na yung bitin, Pastor, yung bitin na nakikita natin na, baka iba lang din ang tingin natin ng bitin sa Pilipino na konti. Sa Garden of Eden, parang nagkaistorhalay lang sila, nagkaroon ng gano'n. Tapos, murag kitang Pilipino, galit tayo dun sa bitin. Parang iba negative. Pero how come yung nakagat sila ng bitin, ano po siyang Ginoo, bitin gihapon, yung tumbaga. No, murag nga na ba, nga bitin Okay. bitin. Baka iba lang din ang Okay. thinking natin ba sa Pilipino. Okay, sa ila dito may importansya na eh. Oo. May importansya na kung ano ang bitin. Kag bitin yun na siya. Serpent. Dragon. Na, paano sila mag-describe? Ginrelate kay Satan. Ano? Tapos yung dragon, ako okay mag sa China. Oh. Tapos kung paano po na atong dragon, kung paano kita Oo. gabuga ba nagkalayo? Oo. Ano ba mga sistema. So mo na nga balik gyud ka sa ilang thinking, una-una nila daway sila kung unsa sila maguna-una during that time by context. Anong pagtanaw sila para mapamatud-an nga kung unsa jud ang buti pasabot. Kay ish man na siya sa kwan. Ahis ba? But lang. Sa pag-usisa sa serpent sa garden sa Eden. Okay, so dirita kung unsa man kung napay something i-elaborate pa sunod. So let's pray sa pray ta. Well, sa imo man salamat Ginoo sa pag-gather mo sa amo dinhi. Kang it's one's decision Ginoo sa pagtuon sa imo mga pulong. Sa pagtulunan Father inibin nga na equipment sa among kinabuhi of keeping on moving on to be like Christ. What we need to hear Ginoo sa mga pagtulunan. Mga Father, salamat kay sa teaching ministry kang confirmation of the Holy Spirit kag sa papadayon jud Ginoo of keeping us Ginoo and be yielded to God the Holy Spirit kag sa paghatag Ginoo mga spiritual understanding. Gani sa imong grasya sa imong pamagi ginadangop na nga pasalamatan nga tanan sa imong salig. Pinagis ka lang Jesus Christ. Amen.